At tuloy-tuloy po tayong bumabalanse dito po sa Memo. Manatiling nakatutok ha dahil eto na po, halos sabay-sabay ang mga pasabog sa politika, di ba? Kaya ang tanong ngayon ng marami, normal pa rin ba ang ganitong proseso sa ilalim ng isang demokrasya? Parang labo-labo naman yata, sobra naman yatang demokrasya ito. Ito ba'y senyales ng mas malalim na political power play? Malalim, hello, parang ang babaw eh. Hindi ba parang lahat ng kababawan, nakita mo na, tingnan mo sa mga chat group mo. Sa mga chat group ko, lahat sila doon nagmumura. Oh. Sa akin naman, nagtatawanan. Nagtatawanan. Dahil parang comedy na itong napapanood nating lahat. Oo. May habulan sa hagdan. Oh, mayroong di ba? mga tulakan. Oo. Para tayong kumukumpetensya sa Amerika sa mga nangyayari doon. Comedy. Okay, para maliwanagan naman po tayo. Makakasama po natin ngayon sa Memo si Jean Encinas Franco. Siya po ang Assistant Chair ng Department of Political Science sa UP Diliman. Hello, ma'am. Prof. Jean. Good morning. Hello, Corina. Hello, Willard. Oo. Bali, hindi na po ako assistant chair. Salamat. Okay lang po yun. Basta't maganda pa rin po kayo. Blooming si Prof. Jean. Blooming. Okay, Prof. O, eto na. Okay, first thoughts about what happened yesterday. Oo. Alam nyo, napapakinggan ko yung sinasabi nyo kanina, no? May mga nagmumura, nagagalit. Oo nga. Ako rin nagagalit, pero kailangan kong maging mahinahon, no? Para sa akin, yung kahapon, it's one of the strongest demonstrations of self-interest, no? Yun yung sa akin eh. Kasi lahat ng mga bumoto para maging mayorya ngayon, sila Senator Alan Peter Cayetano, ay merong mga pansariling interest eh, no? Hindi lang yung para pigilan yung impeachment. No? Okay, napansin din po ba ninyo, Ma'am Prof, o guni-guni ko lang ito, Willard, Ano yun? na itong grupo ng mayorya ngayon, di ba sila halos lahat ang merong kaso? Oo, mga lahat sila may dinadawit. kaso. Oo, mga sabit sa flood control scandal. Yung iba naman ay may banta, nakakasuhan sila. Yes, or private businesses. Yes, oo. Hindi ba? Napansin din ba ninyo yon, Prof? Yes, 6 ang merong kaso sa flood control issue, yung dalawa doon, yung family nila, merong perception na ginigipit sila, tapos yung isa may anak na sangkot sa isang ano rin, no? Correct. Nakasuhan ng gobyerno o may penalty ang gobyerno. So, ganun eh, di ba? So, what do you think came first? Na sila ay laban sa gobyerno kaya sila kinasuhan? Or kinasuhan sila, ano ba yon? Or laban sila sa gobyerno kaya sila ay kinasuhan? Or kinasuhan sila kasi laban sila sa gobyerno? Tama ba yun? Ano ba yung nauna doon? Napakagandang tanong niyan, ano? Pero whether laban sila siguro o hindi, meron pa rin merong nakita. Yon. Nakita. Ayon. Kasi hindi mo alam eh, baka kaya sila nagkapi-kapihan. Nakasuhan sila. Oo. Correct. Prof. Jean, saan po hahantong sa tingin ninyo ang trial sa Senado? Magko-convene pa ba ang Senado under the leadership of the new Senate President as an impeachment court? Well, they are under tremendous public pressure, no, to convene the trial immediately. Pero sa tingin ko, kaya nila gusto maging mayorya, ay gagawin nila ang paraan para ma-delay kahit pa paano. At para ma-manage nila yung rules, no, ma-manage nila yung political space ngayon sa Senado bilang korte ng impeachment trial. Alam mo, maraming pwede silang gawin, ano. Pero kaya ang kailangan ngayon, bantayan ng media, bantayan ng civil society groups. Kasi kailangan nilang gawin yun, Willard eh. It is stated in the Constitution. Hindi po ba it is inescapable, Prof, na kapag na-transmit na sa kanila, they will have to go into trial? Correct, Corina. Lahat na ng mga legal luminaries, sinasabi yun, no? Parang nakakahiya at talagang accountable sila. History will judge them harshly pag hindi nila ginawa ito.
Ayun, ang tanong lang kailan? Kung Oo. ano yung forthwith para kay Senador Cayetano. Ano yung reasonable time para sa Oo. kanila. At kung sila ay magiging patas talaga sa ebidensya at depensa Yes. na nalalabas dyan. So nabanggit natin, Prof. Corina, na Anong Prof. Corina? Prof. and Corina. Okay. Kala ko, professor ako bigla. Okay. Principal ko si Corina. Okay. Na yung ilan sa mga miyembro ng majority ngayon may mga sabit. So tingin niyo ba, Prof, ay tutuluyan ng administrasyon na kasuhan ang ilan sa kanila para mabawasan ang members nila sa Senado? Alam mo kasi ang reckoning daw, I was told na 24 pa rin ang ang pinaka ginamit or yung 16, Okay. sa 24 pa rin kukunin. Hindi yung porket mababawasan yung required votes to convict Sara, hindi eh. 24 pa din. Oo. Ah, So maaring gamitin kayang barahan na lang ng administrasyon yung mga nakaambang kaso laban sa kanila to vote against the Vice President. Siyempre, maraming backroom deals yan, alam naman natin, Pero kapag ka naman ginamit yung kaso, di kawawa rin naman ang taong bayan noon, di ba? Dapat, ano lang talaga ang tama. Sana yun ang manaig. At base sa ebidensya. base Yes, talaga dapat sa exactly. ebidensya. Ma'am, itong nangyayari po na habulan ng NBI at saka si Senador Bato de la Rosa, makuhuli kaya siya? Ano po ang inyong, may opinion po kayo doon? Salamat, Corina, sa tanong na yan. Kasi alam mo, matagal akong nagtrabaho sa Senado. Hindi ko nakilala yung Senado ngayon. Wala pang nangyaring ganyan, na mga kabatas, hinahabol na parang hold-upper, di ba? Comedy talaga, comedy, kahit saang punto mo tingnan. At saka lalo na ang image kasi ni Senador Bato, Matigas. astig. Oo. Hindi ba? Oo, kasi nga ang pangalan mo, Bato di ba? Parang nabuwag yun kahapon kasi tumatakbo siya, nadapa pa, di ba? Parang taliwas sa macho image niya, alam mo, yung ngayon naka-hold in siya sa Senado, pero magiging napaka-weak naman ng gobyernong ito pag hindi siya aresto, Kung hindi siya maaresto. Yes. Ayun. Prof. Jean, 13 lang ang members ng Senate majority ngayon. Very slim and very fragile, ika nga. Kung halimbawa na aresto si Senator Bato, tingin niyo ho ba magkakaroon muli ng leadership change? Oo, kasi napaka-fragile ng leadership ng Senado ngayon, Kasi isa lang kaya nga pumasok si Bato, bigla-bigla na lang pumasok, di ba? Parang estudyante, hindi nagpapasok. Tapos nung exam, biglang pumasok, di ba? Okay. So, you think this is an infirmity in our law na hindi ginawa yung trabaho na inasahan, kontrata niya yan sa publikong naghalal sa kanya sa pwesto, hindi nagtrabaho ng maraming buwan, biglang papasok bigla para lang bumoto. Correct. Kasi yung mga ordinaryong nanonood ngayon sa inyo, syempre pag hindi sila pumasok ng 6 na buwan sa trabaho, sisante na sila, di ba? Walang ganung rules dahil ngayon lang din naman nangyari ito. In the past, may mga nakakulong pero nagtrabaho pa rin. Ito kasi talagang hindi nagpakita. Ayun. So you were also saying, Willard, na kahit nakasuhan, tuluyan, itong ibang mga senador, they can still vote. Oo. Na ang reckoning daw ayon kay Prof. Jean, 24 votes pa rin ang pagbabasihan nung 2/3 na kailangan. So 16 pa rin ang Correct. botong kailangan para makonvict si VP. So ang tingin po ninyo, Prof. Jean, there will be a lot of horse trading henceforth. Definitely, ganyan naman lagi tuwing impeachment, Magiging battleground yan. Pero mananaig dyan syempre yung public pressure din, Kaya kailangan talagang manmanan, ng media, ng civil society ang Senado ngayon. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Good morning, have a good day, Professor Jean Franco. Thanks for having me, Willard and Corina. Maraming salamat Thank you, sa mga ma'am. Ayun, okay. Interesting. 24 pa rin ang magiging reckoning. So 16 pa rin ang kailangan na boto. Ano No? mangyayari doon? Depende kung ano ang deal ni Sara Camp at saka BBM Camp dito sa mga nag-abstain. Matalino din yung mga nag-abstain, ha?
dahil ayaw nilang Hindi, highest bidder yun. nasa eBay na yung boto. Yun ang iniisip ng iba, hindi naman ibig sabihin totoo. Iniisip lang ng iba na hindi sila bumoto kasi namemresyo daw. Pero hindi naman siguro ganon. Pero sabi nga ni Prof. Jean, hindi dapat ganun. Hindi dapat Oo. ganon. Dapat ebidensya pa rin na pagbabatayan Pero sa nila. totoo lang, Willard, marami namang nangyayari na hindi dapat. Oo nga eh. Hindi ba? Nakakalungkot. Kahit yung mga pinakamatatalinong kakilala ko, naiiyak Oo. kahapon sa nangyari. Hindi ba? Ang sabi nila, ay bakit parang, excuse me for the term, but ginagago yata ang mga Pilipino nitong mga ito. Oo. Again, the power, may pusa dito sa studio? Ayan o, ayan o. Parang may narinig akong pusa. Okay. The power now is bestowed on the people for 2028. So whatever happens between now and 2028, ayan na. Nasa kapangyarihan na natin kung sino ang iboboto nyo pa rin at hindi na. Samantala, hindi po sumasagot si NBI Director Melvin Matibag sa tawag po namin, pero patuloy po namin siyang susubukang makapanayam ngayong araw. Baka po sa mga susunod na araw, makasama po natin siya live dito sa Memo. Memohan na nga si Ginoong Matibag. Siguro, para tahimik muna sila para ma-plot ang mga next steps. I think they're Oo. regrouping, hindi ba? Kasi parang meron ding paksyon na nagsasabing naglabis naman kayo. Ayon.